Yo, what's up sa inyo dyan mga tol? Pag-usapan natin ang video ni Boss Ato dito. Sa pinost niya, no? Na video reaction about doon sa mga motivational guru daw dito sa TikTok na pakalat-kalat. Pinost niya to ng February 22, 2024. So last month lang. At pinaka-topic nga dito ay yung kung ano ang kasama mo ay yun ang magiging buhay mo. Yan yung tinuturo ng mga influencer sa internet na siyang binanatan ni Ato. At makikita natin kung paano medyo tila palyado yung video ni Ato dito. Makikita natin yung bigat ng sinasabi niya, pero hindi naman lahat-lahat yun, no? Uunin natin yung tama, i-comment natin yun, pero focus tayo doon sa mas kailangang maintindihan natin o ng bawat isa. So yun na nga, play muna natin yung video. Let's go! Ayon sa mga motivational Bluetooth speaker sa TikTok, na pag sumama ka daw sa 4 na tanga, automatic ikaw na yung panlima. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Pagandahin pa natin, birds of the same feathers are the same birds. Who you spend time with is who you become. Tell me who your friends are and I'm going to tell you who you are. Wala ka naman nakikita ang agila kasama manok. Pag nagsasama ka sa 4 na chismosa, pang-5 ka. Pag nagsasama ka sa 4 na toxic, pang-5 ka. Pag nagsasama ka sa 4 na lasinggero, pang-5 ka. Pag nagsasama ka sa 4 na bobo tapos nahawa ka, edi ang tanga mo. Imagine may mga maling gawain, may mga wrongdoings, may mga bad habits, yung mga nasa paligid mo, tapos ikaw na may sariling utak, iaalaw mo yung sarili mo na gawin yung mga bagay na alam mo namang mali. Okay guys, sa part na yon, alam natin may dating yung sinasabi ni Ato dito, no? Kasi andun naman talaga eh. Kailangan mayroon kang desisyon, mayroon kang isip na gagamitin. Kapag ka may mali, alam mong hindi dapat yun yung nagaganap. Hindi ka na dapat maging parte nun. Kailangan may isip ka. So kino-comment natin yung part na yon kasi pinapakita dito na kailangan gamitin mo yung utak mo pagdating sa mga kasama para hindi ka maging parte ng mga maling gawain. So play natin, diretso. Hahayaan mo at iaalaw mo yung sarili mo na gawin din yung mga bagay na nakikita mo sa kanila na alam mo ng palpak at hindi maganda, tapos isisisi mo sa nakapaligid sa'yo? Hindi ba para kang tanga nun? Tas mahinang nilalang ka nun. Sa katunayan, hindi talaga ako fan nung logic na to eh. Diba? Yung parang ano to eh, yung kung ano yung circle na kinabibilangan mo, ganun din yung kakahinatnan mo. Sumama ka daw sa 4 na multi-millionaire, automatic ikaw yung magiging pang-5. Sumama ka daw sa 4 na tanga, automatic ikaw yung magiging pang-5. Ano yun? Yung pag-unlad at pagbagsak mo bilang tao nakasalalay sa mga tropa mo? Ganun ba yun? Yung pag-unlad at pagbagsak mo nakasalalay sa mga nakapaligid sa'yo? Ganun ba yun? Sumama ka daw sa 4 na tambay, automatic magiging pang-5 ka. Na real talk, pag may mga bobo sa paligid mo, tapos naging bobo ka rin, puta, kasalanan mo yun. Kasalanan mo yun, hindi nila. Kasi may sarili kang utak eh. May sarili kang utak at desisyon sa buhay. Ikaw, walang iba ang accountable at responsable sa mga actions na gagawin mo. Ikaw yung responsable, ikaw yung accountable sa mga actions na gagawin mo sa buhay mo. Hindi yung mga tropa mo, hindi yung nakapaligid sa'yo, hindi yung circle na kinabibilangan mo. May isa pa silang logic dyan eh. Kumuha ka daw ng sariwang prutas, tapos isama mo daw sa mga bulok, automatic yung sariwang prutas daw, mabubulok na rin. Kingit malamang may utak ba? May sarili bang utak at desisyon yung prutas? Na yung prutas na sariwa, pag sinama ba siya sa bulok na prutas, may choice ba siyang hindi mabulok? May utak ba siya? May free will ba siya? May sarili ba siyang desisyon? Wala! Kaya hindi para ikumpara yung prutas sa tao. Yung mga tao may utak, may sariling desisyon sa buhay, may mga sariling galaw. Yung prutas ba ganun din? Diba hindi? Kaya hindi siya para ipag-compare. Prutas daw na sariwa, ihalo sa bulok, mabubulok din. Ganun din daw sa tao. Matinong tao, isama sa mga gagawing May isa pa silang logic dyan. Wala ka naman daw nakikitang agila na may kasamang manok. Wala ka naman nakikita ang agila kasama manok. Wala ka naman nakikita ang agila kasama manok. Wala ka naman nakikita ang agila kasama manok. Alam mo idol, kasi hindi naman talaga pala kaibigan, hindi naman pala tropa yung agila. Madalas yon nagmamigrate, lumilipad yon, solo-solo lang yon. Siguro na sa sobrang pagmamadali mo, baka namali ka lang dun sa agila yung ginawa mong example. Sige. Okay
Okay guys, hanggang doon na lang tayo. At the rest ay dyan na babagsak yung buong istorya ng video ni Boss Ato dito. At syempre, una natin titignan dito mga tol ay, diba, gaya ng sinabi niya kanina, ay totoo naman kailangan may pag-iisip ka. May pag-iisip ka na dapat ginagamit mo yung utak mo kung ano man yung ginagawa mo o kung nasan mang environment ka kabilang o kasama. Hindi pwedeng gaya ka lang ng prutas. Yun naman yung pino-point out niya, which is something na ma-open, mabubuksan yung usapin sa bagay na yun. Pero yun yung una natin titignan, no? Number 1, kahit saan naman merong masamang kasama. Pero hindi natin maikakaila, merong magandang kasama. So pwede nating itanong yung kay Ato, no? Meron bang maganda at masamang kasama? Siyempre, pwede niya sagutin yun. At naniniwala ko na iintindihan niya yun. Kasi binanggit niya yung paggamit ng utak. Kaya lang siguro kung nandun ka sa circle of friends o environment na ganoon, hindi ka aware, hindi ka nagpapahalaga sa pagdidesisyon sa mga pakikipagkasama, no? Pakikisama sa mga tao. Natural, doon ka sa side na okay lang kahit sinong samahan mo. Okay lang kahit ano pang sinasama mong paniniwala nila o pinaggagawa nila kasi may utak ka naman. Yun yung magiging lakad ng pananaw mo kasi nandun ka pa eh. Otherwise, kung wala ka sa ganoon, mas makakapagsalita ka ng bagay na against sa ganyang pananaw. Natural, makakapagsabi ka na ngayon kung wala ka na sa environment, hindi ka natatalian ng mga kasama mo o ano pa man. Mataas ang posibilidad na pwede kang makapagsalita na nakikita mo yung pinagkaiba nung mga kasama sa buhay kung paano ka mamimili. So pinag-uusapan natin no muli, kahit saan may masamang kasama, natural meron ding magandang kasama. Parang ano lang yan, di ba? Pipili ka ng kasama mga kriminal, tamad o may mga maling paniniwala, pananaw sa buhay. Versus dun sa sumusunod sa batas, hindi kriminal, di ba? Masipag, merong tamang paniniwala. Alin man sa dalawang kategorya na yon, no? Kriminal, sumusunod sa batas, tamad, masipag, tama o maling paniniwala. Alin man sa grupo na yon ang samahan mo, desisyon mo yun, buhay mo yun, meron kang kakayanan mag-isip kung anong kukuhain mo sa kanila. Kung saan dyan papasok yung pangalawang bagay na dapat maging malinaw sa atin, yun ay yung totoo yung pagkahawa. Kahit siya, di ba, alam ni Ato yung paggamit ng isip. Kung hindi ka mag-iisip, di ba, sabi nga niya yung saging, hindi mo pwedeng ikumpara sa tao yun kasi yung saging walang utak. Pero ikaw na tao, may isip ka, dapat hindi ka maging saging na walang utak o kahit anumang bagay na ikukumpara na mas mababa sa tao. Kasi meron kang isip eh. Pero ito ang realidad, di ba? Totoo yung pagkahawa. Yan yung pangalawang pinag-uusapan natin, no? Kung saan kapag sumama ka, di ba? Hindi mo ginagamit ito, naging parang saging ka, di ba? Gaya ng halimbawa kanina, sumama ka lang sa tao at hindi ka na nag-isip kasi dala lang ng sitwasyon. Halimbawa, mga klase mo, napasama ka o kabarkada mo, di ba wala naman tayong choice minsan sa mga naging kasama natin. Halimbawa, lumaki ka sa lugar ninyo, ang mga kababata mo doon, hindi mo naman napili dahil bata ka pa nga, hindi ka nakapag-isip that time. Labang tumatanda ka, nahirapan ka ng maalis sa sistema mo yun. Yun na yung circle of friends na sinasabi ng marami, no? Environment, etc. At unaware tayo, no? Minsan nagagaya na natin kahit yung mali nila. Kasi yun na yun eh. Yun na yung tradisyon natin, yun na yung nakamulatan natin. Pero doon mo makikita na natural kung sino ka grupo mo, yun ka. Kailangan may plano ka. Hindi pwedeng hindi ka nag-iisip gaya ng sinabi kanina ni Ato, no? Kailangan pagaganahin mo, paubrahin mo yung isip mo na eto ba, tama ba yung ginagawa nila? Kasi dito sa amin, nakasanayan namin pagka ganito, ganyan yung ginagawa namin eh. So natututo ka ng gumamit ng isip ngayon, natututo ka ng mag-search, natututo ka ng magtanong, natututo ka ng maghanap ng mga kasagutan kasi nag-iisip ka na ngayon nang tumatanda ka na, hindi ka na gaya ng sa bata. Gaya ng inahalimbawa ni Ato rin kanina, 'di ba? Yung patungkol kay Pio, 'di ba? Isang content creator din 'yon, 'di ba? O hindi ko ba napakita kanina? So may part dito na pinakita niya 'yun eh. Anong katangahan yun? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Eto, based on real life, alright? True to life to. Alright? May kakilala akong tambay na 4'11 na wag na natin pangalanan. Tago natin sa pangalang Pio Balbuena. 4'11 yun siya na lalaki na galing yun sa trenches. Talagang rags to riches yun.
Di ba? Self-made milyonaryo na siya ngayon. Na ang trip niya, alright, ang trip nung 411 na yon, hahanap siya ng circle, hahanap siya ng tropahan, hahanap siya ng circle or tropahan na puro dispalinghado. Di ba? Minsan nga, may mga ex-convict pa doon, mga tambay, walang pinagkakaperahan, walang pinagkakitaan. Di ba? Circle na palpak talaga. Di ba? Yung iba doon, dati pang lulong, di ba? Na walang pinagkakaperahan. Tapos siya, ang ginagawa niya, papasukin niya yon, tapos yung circle na yon, yung samahan na yon, mag-i-end up na pumipera, pumapaldo, nagpa-progress sa buhay. Alright? It was like parang siya yung prutas na sariwa, pupunta siya sa basket ng mga bulok, mag-i-end up yung mga bulok na sariwa rin. Magic eh, no? So, yun guys. Yun yung binabanggit natin kanina na sinasabi niya na halimbawa kay Pio, no? At yan naman yung sinasabi natin na totoo yung pagkahawa na kung wala ka namang plano, wala ka namang isip, hindi ka naman nag-iisip, wala ka namang paghahangad ng bagay na ikabubuti mo at wala kang ginagawa, wala kang gagawin. Yun yung sinasabi natin na mahawa ka lang. Diba? Sabi nga niya, humahanap daw ng kasama eh. Anong plano nyon, di ba? Hindi naman yun umanap ng kasama na sinasabi niya, dispalinghado o failure, palpak, palyado, na sasamahan niya sa pagbagsak. Hindi, di ba? May plano siya. Meron siyang goal. At yun yung sinasabi natin na totoo na meron pagkahawa. Di nahawa sila doon kay Pio, di ba? Yung grupo na yun, ang sinamahan si Pio. Nahawa siya doon sa magandang plano ni Pio. Kung maganda nga talaga, di ba? Yun talaga yung nangyari sa buhay nila. Pero pinag-uusapan natin yung grupo, di ba? Kung walang ginawa si Pio, di ba? Anong mangyayari, anong resulta kaya kung sumama lang si Pio at hindi na nag-isip? So alam na ninyo, 'di ba? Alam na natin kaagad kung mag-iisip ka kung ano maging resulta ng pagsama mo nang hindi ka nag-iisip. Which is kino-comment natin kaya to. Sinasabi naman 'yon sa una pa lang. Kailangan gamitin mo isip. Kaya lang tumitimbang, 'di ba? Naglalaro yung sinasabi ni Ato dito kung saan parang against siya na hindi siya against doon sa sinasabi na kung ano yung kasama mo ay yun yung magiging ikaw, yun yung magiging buhay mo. So iba kasi yung timpla, no? Iba-iba yung timpla. Pero yung general term, yun talaga yun. Masasabi mo na walang magic sa buhay na ganito, sumama ka sa ganito, kahit ganyan ka, magiging okay ka kahit yung samahan mo mga kriminal, samahan mo mga walang plano. Hindi ganun yung buhay natin na parang mahika. Hindi magiging parang mahika yung buhay natin kundi magde-decide ka talaga, may decision ka, may plano ka, may gagawin ka. And lastly, 'di ba? Wala na tayong masyadong pag-uusapan. Pangatlo, common sense na lang 'yun. Kung pangit kasama mo, papangit din ang lakad mo sa buhay talaga. Kung sugarol ka, magiging sugarol lang din yung sasama sa'yo at maniniwala sa'yo. Siyempre, kapag nakikisama tayo sa mga tao, nakikiisa tayo kung ano yung mga plano nila. Kadalasan, liban na lang, solid ka talaga sa pananaw mo at sila yung hinahawaan mo, gaya ng naging halimbawa kanina, no? Vice versa yon, di ba? Kung kasama mo, tama ang nilalakaran, mas tama pa sa iniisip o plano mo o sa'yo, natural, ikaw ang dapat mahawaan. Maliban na lang, ma-pride ka, ayaw mo magpaturo, ayaw mo mag-improve. Sinasabi lang natin dito is yung there's no such thing na automatic, liban dun sa mga bagay na walang isip, katulad ng mga halimbawa kanina na prutas, o halimbawa rin dito kanina na nabanggit na yung tao na hindi nag-iisip. Maliban na ganun ka, di ba? Common sense yun, natural, mahawa ka, yun yung magiging buhay mo. Siguro di lang natin na-elaborate lahat-lahat sa isang video, baka magkakaroon po na ibang part, kahit tong si Ato, kung makita niya siguro tong video na to, baka gawan pa niya na ibang part. At open tayong lahat ton, 'di ba? Kasi decision ng tao 'yan. Ikaw ang mag-isip. Pag nag-iisip ka, mas alam mo kung ano yung gagawin mo. Walang pwedeng magmagaling dito at malaki. Lahat tayo habang nabubuhay natututo at nag-aaral, at lahat ng ito ay sinasabi natin ayon sa kanya-kanya nating karanasan at kaisipan. Pero may magiging matimbang na bagay pagdating sa kaisipan, logical man yan, spiritual o actual na kaganapan. Comment down below anong masasabi mo sa usapin na ito. See ya sa susunod na video. Hi guys, if you enjoy watching videos like this, please hit the subscribe button so you will be updated on our latest videos. You can also follow me on TikTok and Facebook. See ya in the next video.